Every morning, ito na yung palagi kong ginagawa. Naglilinis ng kwarto, nililigpit yung mga nakakalat, at nagba-vacuum na rin. Alam niyo ba itong vacuum na to, almost 2 years na to sa akin. And until now, sobrang ganda pa rin ng condition niya. Sobrang lakas pa din ng suction at mabilis pa rin siyang makalinis ng kalat. Ito nga pala yung Dirma DX115C. Sobrang mura ko lang yan nabili, nakasale lang siya kaya binili ko na. Fast forward nga, ito nga natapos ko na siyang linisin. 'Di ba ang sarap sa feeling mga mi kapag malinis yung kwarto nyo. And pagkatapos ko nga maglinis, ito nga pinuntahan ko na si Aya sa taas dahil mas nauna siya sa akin pumunta dito para makipaglaro kay Daddy Lo and Mamita. Ito yung favorite niyang gawin everyday, yung magbike, magtatakbo, makipagbanding kay na Daddy Lolo. Kapag nandito kami sa taas, wala talaga siyang kapaguran mga mi. Mga 10 AM na nga to mga mi at time na para paliguan si Aya. Ito nga at pinainom po na siya ng kanyang vitamins C. Alam niyo mga mi, pag pinapainom ko to ng vitamins niya, sinasaid niya talaga tapos ibibigay niya lang sa akin ng ubos na ubos. At tingnan niyo naman nag-hype pa siya dyan At niloloko pa niya talaga ako papasok ng CR. Bago ko siya paliguan ito at niready na muna namin dalawa yung susuotin niya at siya pa yung pumili niyan mga at kumuha na rin siya nitong diaper niya. Pero minsan talaga struggle ako sa pagpapaligo sa batang to. Buti na lang talaga ngayon ang bilis ko siyang napaliguan at walang iyakang nag-anak. After ko siyang paliguan, ito nga at binibihisan ko na siya. At syempre hindi pwede makalimutan yung mga skincare niya. Diba pag mga baby ang daming skincare. Dito nga sa part na to naiinis na siya. Kaya sinuklayan ko na siya at hindi pwede makalimutan yung lip balm niya. After naming mag-skincare, eto nga at hawak na niya yung remote niya. Kaya pinanood ko muna siya kasi magluluto ako nitong aming pananghalian. Ako na nga muna yung pinagluto ni mama kasi meron daw siyang pupuntahan. At ang niluto ko nga ang ulam namin is yung barbecue chicken. Minarinate ko na nga pala to overnight mga mi para mas malasa. After ko nga maluto lahat, eto nga at pinag-ready ko na si Aya ng kanyang lunch. Kasi sabi niya mga mi, Mommy, I'm hungry, I want to eat. Fast forward mga mi, 2 PM na to at pinatulog ko muna siya. At nung magising na nga siya mga mi, ayan at ready na siya papunta sa grocery. Ipag-grocery ko kasi siya at kailangan na niya ng stocks ng milk and water. And also yung mga snacks niya everyday. Alam niyo mga mi, every time na umaalis kami, memorize na niya na yung daan. Minsan nga sinasabi niya pa na this way, I want this way, this way. O diba? Bata pa lang pero sa ulado niya na yung mga daan. At eto nga mga mi, andito na kami sa may grocery at siya na yung namimili ng mga pagkain na gusto niyang bilhin. Grabe no, ang bilis ng panahon. 3 years old na agad si Aya and ngayon siya na yung pumipili ng mga foods and snacks na gusto niyang bilhin. Dati-rati buhat-buhat ko lang siya kapag nag-grocery kami o kaya buhat siya ng daddy niya. Ngayon siya na yung nagtutulak ng pushcart mga mi. Ngayon di na rin siya mapigilang tumakbo, maglakad-lakad. Di ko ma-imagine na next year meron na akong estudyante. Konti lang naman yung mga pinamili namin dito and ayun nga nagbayad na rin agad kami. After noon, pumaan muna kami dito kay Mama La and Daddy Sammy. Bumisita lang kami saglit and dito na rin kami nila pinag-dinner. After mag-dinner at konting kwentuhan, ito nga at pauwi na kami, inabot na kami ng gabi. Hanggang dito na lang for today's video mga mi and ayun lang. Good night!